Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi naman sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, sa mga kababayan natin at mga kaibigan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out po sa Banateros, Banateras worldwide. At tayo po, announce ko lang, tayo po ay nasa Japan after Christmas. So, imimit natin ang mga Banateros, Banateras dyan. So, shout out po sa inyo. Okay? So, isa na naman pong araw ng balitaan, balitaktakan at talakayan at kuro-kuro at kung ano-ano pa. Bibigyan natin ng komentaryo ang mga balita ngayong araw na ito. At ito po ang ating magiging topics for today. PRRD, go! Senator Bongo at Senator Bato, kakasuhan. Pero may problema. Yan po ang pag-uusapan natin. Kakasuhan sila, pero may sabit. Yan. Pangalawa, Aimee at BBM gumagawa ng pelikula. Oy, anong title? Ilalabas sa Manila Film Fest sa December 25 sa Kapaskuhan. Pag-usapan natin yan. At pangatlo, Comelec nagpatutsyada kay Tamba. Ito, nagparinig. Alam naman natin, kanya-kanyang bataan dyan sa loob, di ba? Pero siguro napipiko na sila at may konting pitik. Ayan, pag-usapan po natin yan. So, wag po kakalimutan, bago tayo magsimula, i-like nyo po agad itong video na ito. At sana naman doon sa ating mga kababayan at doon sa ating mga manunood, mga Banateros, Banateras worldwide na hindi pa po nakasubscribe kay Coach Oli, huwag po kakalimutan, subscribe. Ulitin ko po, Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na tayo agad-agad sa balita dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, pag-usapan natin itong pautot ng Quad Committee, Quadcom. Ididemanda si PRRD. The House Quad Committee has formally recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, among other personalities, for alleged crimes against humanity in relation to the crimes against humanity. Crimes against humanity. O yan. Yun po ang ikakaso at irerekomenda dito kay PRRD, Senator Bongo, at Senator Bato. War on drugs. Earlier during the final session day of the year, Quadcom lead chair Robert Ace Barbers presented their... Ayan. Si Ace Barbers pa. Okay. Ito talagang Quadcom. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Okay? Nakikita naman natin. Natatakot na ang iyong mga kasamahan. Wala na ngang gustong pumirma sa impeachment. Tapos kayo talaga, naghahanap kayo ng gulo. Pagkatapos, sisimulan ninyo, gaya ng sa impeachment, sisimulan ninyo yung pagkalkal kay BP Sara, sasabihin ninyo na ito ay impeachable offense, etc. Lahat ibabato nyo na sa kanila. Ang dulo, wala. Anong nangyari sa inyo? Mr. Announcement. Hindi naman natutuloy, di ba? Announce kayo ng announce. Eto na naman kayo, mag-a-announce na naman kayo. Irirekomenda nyo. Eto si Barbers, puro rekomendasyon. Di ba? Anong una niyang ginawa? Eto Huwag ka magagalit, Senator, Senator tuloy. Congressman Barbers, di ba merong nababalita? Hindi ko po sinasabing totoo to o hindi totoo. Nasa husgado ang desisyon, hindi para sa akin ang maghusga. Pero may nababalita na may mga involved sa mga kamag-anak mo na di umano sa droga at nahuli ng mga pulis. Di ba? Anong ginawa mo? Nirerekomenda mo sa NBI na imbestigahan to. Pinahahanap mo yung mga nagbabalitang vloggers. Di ba? Ganyan ang gusto nyo, puro magrekomenda. Pero teka muna, Barbers, sana instead na nirekomenda mo na imbestigahan to ng NBI,
sana ni-research nyo kung sino-sino itong mga vloggers na ito kesa announce kayo ng announce. Kasi ang datingan, pag announce kayo ng announce, puro lang pananakot. 'Di ba? Ako hindi ko nga binalita yun eh. Pero napapanood natin yun, nababalitaan natin yun, nilabas ng media yun. Anong ginawa mo, Barbers? Imbis na itinanggi mo. Kasi kung hindi naman totoo, at politiko yung mga kamag-anak mo, kung hindi totoo, sana tinanggi ninyo na hindi kayo involved sa droga. Anong ginawa mo? Pinaiimbestigahan mo yung nagbalita. Sabi nga ika nga, don't kill the messenger. Ibinalita ng ibang vloggers eh. Hindi po ako kasama doon ha. Pero kahit hindi po ako kasama doon sa nagbalita, hindi po tama na paiimbestigahan nyo sa NBI. Tingnan nyo muna, may katotohanan ba yung sinasabi ng vloggers? Kung may katotohanan, bakit nyo paiimbestigahan sa NBI? Kung wala namang katotohanan, di sana itinanggi nyo. Lagi kayo nandiyan, may mga privilege speech kayo, nasa TV kayo, may press con kayo, meron kayong quadcom. Ibalita ninyo. Itanggi ninyo, di ba? O ngayon, meron ka na naman irirekomenda. O nakasuhan, itong sila PRRD, si Senator Bongo at si Senator Bato. Teka muna, Senator ako na Senator, Congressman Barbers. Natatawa na lang kami. Ang dami kong natatanggap na mga komentaryo. Hindi nyo ba nababasa? Of all people, ikaw pa magre-recommenda niyan, meron nga kayong dawit. Hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Pero may anomalya eh. May alingas-ngas, may usok, ni hindi mo nga tinatanggi. Halimbawa, sinabihan ka, ikaw ay bangag, ikaw ay adik. Halimbawa lang ha. Hindi ko sinasabing totoo. Halimbawa lang. Tapos ikaw pa magpapaimbestiga, ikaw nga may anomalyang droga. Itanggi nyo muna. Yun po ang punto ron. Itanggi nyo. Kung hindi totoo, hindi totoo. Itanggi nyo, pakita kayo ng proof sa media. And nagalit kayo doon sa vloggers na nagbalita nun. Ano ba naman tayo? So pag kami nakita yung mga vloggers na masama, tumahimik na lang. Sambahin kayo. Dilaan ng puwet nyo na parang mga tuta. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun. Tapos may gana pa kayong paimbestiga na crimes against humanity, yung war on drugs ni PRRD, may droga na naman. Sir, nagtatanong lang, huwag ka magagalit. Ba't magalit na galit kayo sa drug war ni PRRD na dati naman ay hindi? Dati naman ay gusto nyo si PRRD. Sir, bakit galit na galit ka at 10 ng iyong mga kasama sa war on drugs ni PRRD? Diba? Sana siguro, kung kayo galit na galit sa droga, pa-drug test muna kayo. Lalo na yung may mga ano dyan, yung may mga anomalya. Again, hindi ko sinasabing totoo. Pero syempre, kung may usok, may sunog. Diba? Patunayan nyo yung sunog na yung galing sa barbecuehan. Hindi na susunog na droga. Ganun lang kasimple yun eh. Bago kayo paimbestiga ng paimbestiga, recommend dito, recommend. Alam mo yung parang si Raulo nagre-recommenda na itong taon to dalhin mo sa mental. Parang ganon. Di ba? I mean, locus talking. I'm not saying na gumagamit po kayo o bangag kayo. Hindi ganon. Sana lang itinanggi nyo muna na hindi totoo. Walang nadinig ang taong bayan na hindi ito'y totoo eh. Hindi nyo itinanggi. Pinaimbestigahan nyo lang sa NBI. Oh, di ba? Dahil hindi na epektibo yung impeachment. Punta naman kayo kay PRRD ngayon. Di ba? Well, anyway, kung gusto nyo magdemanda, kung gusto nyo, walang problema. Sabi nga ni PRRD, pati yung ICC, papasukin nyo na eh. Ako, galit na galit kasi na ang taong bayan sa announcement nyo ng announcement. Tapos hindi nyo naman tinutuluyan. Diba? Tigil nyo na yung hearing dyan sa Quadcom patungkol sa Duterte. Move on na kayo.
Pag may time, move on din. Tapos, demanda nyo na. Gusto mo, tatlo-tatlo kada araw, idemanda nyo si PRRD. Gusto nyo rin, i-impeach nyo si BP Sara araw-araw. O, di ba? O gusto nyo, papuntahin nyo rin 3 times a day ang ICC, walang problema. Basta totoo. Huwag yung nananakot kayo, inirekomenda namin sa NBI, inirekomenda namin sa Korte, inirekomenda namin sa DOJ, ay, pwedeng papasok ang ICC, impeachable offense. May natuloy na ba? Nga. Kailan natutuloy di ba? Yun yung nakakaasar. Ginagawa nyong trial by publicity. Ano, para siraan lang sa publiko sila Duterte. Lahat po ng Duterte. Simula kay PRRD, BP Sara, etc. Pati nga si Pulong, dinadamay nyo na eh. Pero pagka talagang seryosohan na, takot naman kayo magdemanda. Takot naman kayo mag-impeachment. Diba? Ito parang naaalala ko yung mga kaibigan ko before. O pagdating sa sa basketball, usapang basketball tayo ha. Pagdating sa limahan, ang galing mag-basketball. Pag sa liga na, nervyoso. Pag totohanan na, salita, may referee, nervyoso na. Pag laro-laro, ang tatapang. Oh, ganyan kayo. Mahilig kayo mag-announce, pero pag totohanan ng demanda, pag totohanan ng impeachment, pag totohanan ng ICC, patungkol sa Duterte, duwag kayo. Wala pa nga pumipirma sa impeachment eh. Tama or tama-tama. O, di ba? Progress report. Among its contents was the case filing recommendation. According to Representative Barbers, witness testimonies corroborated by evidence. Natatawa ako pag talaga si Barbers pa talaga. Ay, naku, pag ito yung babanggitin. Ha? Ito yung muka. Yan 7 na yan. Kulang dyan sino kulang dyan? Sino mo kulang dyan? 7 yan eh. Oo. Yan. Yan ang tagatahol ni Tamba. Isang pulis na umaalyado di umano sa isang NPA, na isang pastor na may anomalya din sa kung ano-ano, party list dito, party list doon. Yung mga hindi naman kilala yung iba dyan dati eh. 2 lang ata kilala dyan eh. Panahon ni Tamba, bakala mo hari ng Pilipinas itong 7 ito? Di ba? Kung mga asta itong mga ito, akala mo Diyos. Lalo to si Abante, preach ng Bible. Dinamay pa yung simbahan niya na ibinoto raw si PRRD, itinanggi siya tuloy. O hindi naman daw. O di pahiya ka ngayon. Di ba? Fake news ka, Abante. Revealed a system that allegedly incentivized the killing of drug suspect, a system allegedly modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Following the presentation of their initial Ang tagal na yan, pustahan tayo, wala na naman mangyayari. Nag-announce na naman sila. Maana kay Boeing tong mga to, Mr. Announcement. committee report, the House as a whole has adopted it. Alam mo, totoo niyan, PRRD, matindi ka talaga. Tindi ng karisma mo, PRRD. May edad na yan, ha? Partida. Alam mo kung ba't walang nangyari-yari dyan sa mga yan? Takot kay PRRD. Yan ang totoo dyan. Takot kay PRRD. And likewise approved the motion to transmit the progress report to concerned agencies for the filing of appropriate charges. This report is not merely an account of our work, Mr. Speaker. It is a solemn commitment to uncovering the truth, upholding justice, and crafting meaningful... Naks! Ang linis! Ang linis! Ang linis! Ang linis! Ang linis ni Barbers. Ang linis ng gupit mo! Gupit barbero! Hindi ba kayo natatawa sa nangyayari sa Pilipinas? Child abuser, convicted child abuser, korte po nagsabi, nagpakulong ng abogado. NPA, nagpa-contempt ng general. May anomalya yung mag-anak, di umano ha?
Hindi pa nga nila sinasagot kung totoo, hindi eh. May anomalya sa droga, nagre-rekomenda laban dun sa war on drugs. Ang galing mo, Tamba! Mismo ka, mismo. Sino naghahabol? Grupo ni Tamba. Ang lilinis, no? Hindi kurap. Pinagbibintang ang kurap Duterte. Ang linis! Pilipinas, ano na nangyayari sa atin? Ano nangyayari? Baliktad na talaga mundo. Legislative solutions to address the scourges of illegal drug proliferation, Naks, unlawful illegal drugs proliferation. Ulit! Illegal drugs, ano? proliferation, unlawful land drug proliferation, charges of illegal drug proliferation, unlawful land acquisition by foreigners, crimes linked to Philippine offshore gaming operators or POGOs, and extrajudicial killings. Linis! Linis. Well, tanggapin natin mga Pilipino, ganyan na ang pangyayari sa Pilipinas, baligtaran na po. Ito naman, next, pag-usapan naman natin, ito, IME at BBM, gumagawa ng pelikula. Oh, pelikula ha, pakinggan ninyo ang pelikulang pagtatandem ni BBM at ni IME. Pinunaan ng ilang senador ang ilang kontrobersyal na alokasyon sa panukalang 2025 national budget. Matutsada ni Senadora Amy Marcos, tila may himala raw na nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hango sa linya ng isang sikat na pelikula, nagpatutsada ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa naipasang panukalang national budget para sa susunod na taon. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan Ang linis mo, Amy, linis mo. Pulang-pulas. Merry Christmas, Happy New Year, Amy, pulang-pula ka. pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na. Unang kinastigo ni Senator Marcos ang liderato ng Senado na anya ay hindi pinakinggan ang kanyang hiling na gawing klaro ang diskusyon sa budget, partikular ang BICAM meeting. Alam mo, don't get me wrong ha. Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa ni Amy. Tama naman yun eh. Kini-question niya, lalo na yung naging budget. Lalong-lalo na dito sa budget patungkol sa AKAP. Tama naman yun. At kini-question niya yung Senado, ba't pinalusot nyo yan? Hindi naman pumirma dyan si Amy eh. So sa puntong yon, tama. No? Yung mga pinaglalaban niya, tama yun. Maganda yun. Sabi nga natin eh, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan po ang banateros eh. So yung ginagawa ni Amy na yon, sinasabi niya, pinaglalaban niya, tama. Pero, hindi ako believe. Kasi para sa akin, parang mistulang gumagawa ng pelikula itong magkapatid. Ha? Nagreklamo ang taong bayan, reklamo, pasok si Amy, kunwari nagagalit siya kay Bongbong Marcos, ganyan-ganyan, etc., hindi na lang niya i-text. But anyway, sinabi niya pa dyan sa kanyang mga speeches, etc., tapos ibibito to, hindi pipirmahan ni Marcos. Di ba? Pag hindi niya pinirmahan yan at nabago yung budget, sino hero? Tanong ko sa inyo. Sino hero? Alam mo, tinutulak din ni Senator Bongo to ha. Hindi lang siya maingay katulad ni Amy. Pero galit din siya doon sa pagpapasa ng budget na yan, including Senator Bato. Ito lang si Amy, madalas din lumabas sa mainstream media. Alam naman natin kung bakit. Di ba? Si Amy ang maingay dyan. So tama yan, pero mag-iingat tayong Pilipino. Parang awa nyo na. Huwag kayong papabudol. Sakyan lang natin si Amy. Sakyan lang natin. Anyway, sinakyan din nila si Sara eh. Di ba? Ginamit nila si BP Sara para makaupo yung kapatid niya eh. Imposibleng
Kung totoong adik yung kapatid ni Amy na si BBM, totoo man o hindi totoo, alam ni Amy yan. Alam ni Amy kung may problema si BBM o wala. Alam ni Amy kung nakikialam si Lisa o hindi. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit kinonvince pa rin niya si BP Sara na bumaba bilang Vice President? Di ba? So ginamit nila si BP Sara. Tayo, gamitin lang natin. Sige. Maganda yung pinaglalaban mo nang hindi matupad yung napakalaking budget ng AKAP. Dahil gagamitin lang yan sa vote buying, na legalized vote buying ng kampon ni Tamba. Yung grupo ni Tamba. Okay yan, maganda yung sinasabi mo. Pero mag-iingat, okay? Huwag papabudol ulit. Gamitin lang natin sila. Ha? Baka mamaya mabudol na naman kayo sa pasalita na ito sa media. Pelikula lang yan. Good cop, bad cop. Kunwari bad cop si BBM for the meantime kasi mag-e-eleksyon. Sino ang good cop? Si Amy. Pag binito, ay, pinaglaban ko yung budget na hindi matuloy sa AKAP. Mo, di ba? Wag tayong papaloko. Tandaan nyo, Marcos yan, budol-budol yan. Bago ito papirmahan sa kanila. Gate ng senadora, hindi sila binigyan ng paunang kopya bago papirmahan ang BICAM report. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Tama naman si Amy doon. Sinita ni Senator Marcos ang lumusot na higit 1 trillion pesos na budget ng Department of Public Works 1 trillion, no? Oh, samantalang DepEd, wala. Ay binawasan. Tapos yung PhilHealth, wala. and Highways o DPWH. Kinwestiyon din ng senadora ang mas malaking pondo na ibinigay sa DPWH kesa sa sektor ng edukasyon na paglabag daw sa konstitusyon. Tama, Laking mali gulat yun. din daw ni Senator Marcos ang paglusot sa BICAM ng pondo para sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP na una nang tinanggal sa Senado. Ayan ba ang himala? 26 billion na panakip butas, 26 billion na dapat sana ay lunas sa 26 billion na. Billion. We are talking about billion dyan sa AKAP na yan. 21 billion dyan sa kampo ni Tamba. 21 billion as in B. As in bangag. Billion. halip ay inutas-utas. Saan mapupunta yan? Di ba? Iisa lang daw ang basa ni Senator Marcos. The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Yun, kasi pa-election sa 2025. So may ayuda. Saan ibibigay itong ayuda? Bukod doon, may AKAP na, may AX pa. Ito naman daw doon sa may mga trabaho. Di ba? Ginagawa nating ano. Alam mo, ang ayuda, limos yan. Ginagawa niyong pulubi ang bansang Pilipinas. Ginagawa niyong pulubi ang mga Pilipino. Ganito rin ang sentimiento ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagpapalusot ng BICAM sa AKAP funds. Kasama ng Senado sa maling programa. May mali. Hindi ko naman maintindihan sa Senado. Alam mo, okay lang yun sa Kamara eh. Alam naman natin yung karakas ni Martin. Siyempre, hawak niya yung Kamara, di ba? Alam naman natin yung galawan dyan. At especially, karamihan dyan, re-electionist. Kasi 3 years lang sila eh. So, lahat yan, tatakbo ulit sa 2025, kailangan nila yung budget. Nauunawaan naman natin yan. Hindi ko sinasabing tama ah. Alam naman natin yung galawan dyan nila Martin, yung kampo niya. Pero pa din naman Senado? Nabigyan lang kayo ng 5 bilyon. Nagsipirma naman kayo. Something is wrong. Nagpasalamat naman si Senator Marcos na ipinagpaliban muna ng Pangulo ang pagpirma sa panukalang 2025 national budget. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Sinong bida? Amy. Sinong bad cop? BBM. Good cop? Amy. Palakpakan, wag. Hindi. Tama, palakpakan. Pero wag niyo iboto, ha?
Mag-iingat. Si Amy Marcos yan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, isa itong mabuting senyales ng demokrasya. May kapangyarihan Gumaganyan kapag Grace Po Piatos. Baka ikaw si Grace Po Piatos. Hindi, baka ikaw si Mary Grace Po. Anyway, bigla naman, yan ang demokrasya. Sinasasabi nyo lang yan kasi pumuyok ang taong bayan. Di ba? Alam nyo, eto yan ha. Huwag nyong kakalimutan. Nadidinig tayo. Nagsisiurong. Yung impeachment, wala na. Asa na yung impeachment? Nga na. Magpapasko na. Wala pa rin. ICC, magpapasko na. Wala pa rin. Di ba? Ano na sila eh. Eto, hindi na rin pipirmahan ni Marcos. Ipapagpaliban. 'Di ba? Yung sigaw nyo sa social media, kala nyo hindi dinig yan? Kahit hindi kayo vlogger, isigaw lang nyo ng isigaw sa Facebook, sa YouTube, sige lang, bakbakan nyo. Kasi tinan nyo, natatakot. Natatakot silang pumirma sa impeachment ni VP Sara, itong mga kongresista. Natakot si Marcos na hindi pirmahan. Di ba? Alam mo, may impact kayo. Publiko, may impact po kayo. So maraming salamat sa tulong ninyo and patuloy po tayo mag-ingay. Yan yung sinasabi ni BP Sara eh. Yung bukod sa peaceful assembly, yung marinig kayo ng gobyernong ito. niya ang Pangulo na pag-aralan at kung aaprubahan o hindi ang panukalang pambansang pondo. Nagbabalita mula sa front. Ayan. So, successful. Successful ang atin. Pero huwag kayong titigil. Kahit Pasko, tayo. Kasi baka ilusot nila yung mga kalokohan nila. Ha? Kasi ang balita po dito ay bukod sa ipagpapaliban, talagang may nanginig. Yan po ang balita sa reliable source po natin na may nanginig talaga. Naramdaman, sa madaling salita, ramdam po kayo. Kaya nagbabago-bago sila ng style. Kaya nga naghahamon tayo ng impeachment eh. Di ba wala na? Ramdam po kayo. Maraming salamat po. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin, pasaring ng COMELEC kay Martin. Thanks, Iya. Samantala, nakiusap ang COMELEC sa mga politiko, huwag nang umeksena sa pamimigay ng ayuda, lalo ngayong palapit na ang eleksyon 2025. Maghirap silang pigilan ayon sa isang ahensya pero pwedeng isumbong ayon sa isa pa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayuda sa ilalim ng tupad para sa mga nawalan ng trabaho. Tupad sa nawalan ng trabaho. O tulong sa may kita nga pero kapos naman sa Ang AKAP, ayuda sa kapos ang kita program. Palimos. Huwag nyo na, palimos ang ilagay nyo dyan, paakap-akap pa kayo. ilalim ng AKAP. May ayuda pa nga sa mga kailangan ng tulong sa pagpapalibing at iba pa. Hindi tutol sa mga yan ang Commission on Elections o COMELEC. Pero sana raw walang umeekse ng mga politiko sa pamamahagi lalo't papalapit na ang 2025 midterm election. Naku, COMELEC, nagpasaring sa'yo, tamba sana walang walang epalitiko. Sino pa ba naglalagay ng mga pangalan sa mga pinamimigay? Si PRR, di ba, naglalagay ng pangalan? Di ba yung mga tropa lang ni Martin? Si Martin, napakahilig. Pati nga tingog. Lagay ng pangalan. Pera naman ng taong bayan. Nagpasaring ang COMELEC. Para sa akin, yan talaga yan. Binabanatan ka, Martin. Hindi lang madiretso, ikaw nakaupo kasi. Kinakailangan na yung pagpapatupad naman ay meron naman pong panuntunan na maliwanag na hindi magagamit sa pangangampanya. Hindi dahil sa kagustuhan ng isang politiko, excluded ka, o kagustuhan ng isang kandidato, hindi ka dapat makasama o makasama ka. Pero sabi ng Labor Department na nangangasiwa sa pamamahagi ng tupad, hindi madaling pagbawalan ang mga politiko na dumalo sa mga payout ng ayuda. Yan po ang isa sa mga challenges ng Department of Labor and Employment kasi karamihan naman po ng constituencies
ng mga atin pong mga politician, local government officials, ay doon po sa kanilang area. At wala naman po kaming istriktong regulasyon, pagbabawal kung sila po ay napadaan. Nako, maniwala ako sa inyo, hindi po totoo yan, sir. Ano sabi niya dito? Mahirap po kasing pagbawalan yan. Dahil syempre, pag namigay sila, halimbawa, namigay ka sa isang lugar, halimbawa sa Lawag, sa Ilocos Norte, sa Davao, sa Cebu, sa Maynila, di ba? Syempre, may nakaupo diyang politiko. Di ba? So, pag namigay sila, wala namang pinagbabawal na paano kung napadaan sila. Pasensya na po, ako hindi naniniwala doon na napadaan. Kasi usually, pag mamimigay kayo, dyan pa lang sa ground, nakiki-coordinate na kayo sa pulis, sa barangay captain, sa mayor, sa congressman, o kung sino man. Diba? Para maiayos yan. Hindi yung napadaan lang basta, oy, napadaan ako rito, o ako na mamigay niyan. Hindi po dapat ganon. Dapat, may palutuntunan kayo. Halimbawa, nakalagay, ito ay proyekto ng hindi kung sino mang politiko. So kahit na ganapin yan sa lugar nila, hindi sila epal. Ito ay pera ng taong bayan. Hindi yung, kami po ay nagpapasalamat sa pangangasiwa ni Congressman ganito dahil natupad ito ang kanyang pamimigay ng ganito, ganire. Huwag na tayong maglokohan, sir. Alam naman natin yan eh. Minsan kinukonsinti nyo rin. At na medyo nagpakita po doon. Ang amin lang po Hindi ko sinasabing sinisikap, hindi si sir hindi mismo si sir. Gawain naman kasi yan dati pa. 'Di ba? Huwag mo na lang palusutan. 'Di ba? Let's call a spade a spade. po doon sa pamumulitika ang pagpakaloob po ng mga benepisyo. Aminado rin ng Social Welfare Department na dinadaluhan ng mga politiko ang pamamahagi nila ng tulong. Minsan kongresista, minsan lokal na opisyal. Kapag meron pong mga presence ng mga partners natin, ng mga legislators, that is in exercise of their oversight functions. In some activities, no, may mga local partners tayo who are present primarily because they extend assistance to the DSWD. Pinapahiram po nila sa amin yung kanila pong mga covered court, yung kanila din pong mga security. Yan. Buti pa si ma'am, inamin. Aminin nyo na yung totoo. 'Di ba? Kasi kailangan nyo yung covered court, doon kayo gagamit. Kailangan nyo ng assistance, yung security, doon kayo gagamit. So magpapaalam kayo. 'Di ba? So sasabihin nyo kung sino man yan, mayor na yan, sino man tao dyan, basta kung sino man yan. 'Di ba? Sa madaling salita, huwag na tayong maglokohan. Huwag nyo sasabihin nyo napadaan. Aminin nyo na, gawa na lang natin ng paraan. Halimbawa, para sa akin, sabihin ninyo, ito ay proyekto ng gobyerno at ng hindi kung sino mang politiko. Ganun. Maglagay kayo ng tarpaulin. Ipagbawal nyo, sir, bawal yung pangalan nyo. Huwag nyo ilalagay yung pangalan nyo dyan sa pamimigay. Huwag nyo ilalagay yung party list nyong tingog. Yung mga ganun ba? Huwag ikaw ang namimigay. Kung gusto mong dumaan ka lang. Huwag niyong pasasalamatan na maraming salamat at pinahiram po ninyo ang inyong cover court. Hindi po sa kanya yung cover court. Pera ng taong bayan yung cover court. Maraming salamat at nag-provide kayo ng security. Hindi po ba ang nagbabayad ng tax dyan sa security na yan ay hindi yung politiko kung hindi ang taong bayan. Kaya po nagagamit parang vote buying eh. Naiintindihan nyo? Tama yung sinabi mo ma'am. Maganda yun, inamin mo. Pero may paraan eh. At simple lang naman ang paraan dyan. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, daming dahilan. Diba? So wag nating lokohin ang taong bayan. Hindi pera ng kusinong politiko yan. Kayo namang mga politiko, hindi si ma'am ha. Kayong mga politiko, hindi naman politiko si ma'am. Kayong mga politiko, huwag naman makakapalang mukha ninyo. Mahiya naman kayo. Sana naman kayo na sumunod. Yung magkusang loob na kayo, hindi ko ilalagay ang pangalan kung party list tingog dyan. Halimbawa lang yun, huwag ka masasaktan Martina kasi kayo malagay.
Mahilig maglagay ng MR dito, MR doon. Huwag na kayo mamigay, meron namang ibang taga-pamigay. Magkusang loob na kayo, huwag kapal mooks. Huwag epal. Di ba? Nagiging legalized vote, vote buying yan. Siyempre sa 2025 o di pa, panayang pamigay niyan, panayang epal niyan, sila pa mamimigay diyan, di ba? O, kaya mali yan. Kaya pinipuwersa nila. Hinog sa pilit yung paglagay nila ng akap. Binabudgetan niyang akap. Para saan? Sa pagtakbo niyo. Di ba? Yun ang ipagbawal. Kaya tama yung payo ni Ma'am eh. Pag nakakita kayo, ilagay nyo rito, i-comment ninyo. Nakakita kayo ng may pangalan. May namimigay, andun ng pangalan nila. Bugbugin natin sa social media. Malito. Illegal to. Hindi yan pera mo. Pera ng taong bayan yan. Isumbong. Yun yung sabi ng COMELEC. Isumbong ninyo. So pag dyan sa lugar ninyo may nakalagay ang pangalan ng Tingog o si MR o kung sino mang politiko, isumbong ninyo. Isumbong nyo rin sa social media. Di ba? Nang kumalat. Bawal yun eh. Yung mga local police, Pwede aniyang isumbong kung ginagamit ang ayuda sa pamumulitika. kung pag nakikita po kayo na may mali, Correct. then i-report niyo po. Sabi ng COMELEC, totoong di pa maituturing na kandidato ang mga politiko hanggat hindi pa campaign period. Pero makabubutian nila kung magkukusa na ang mga ito. Tandaan ang lahat din. Yun nga ang problema, wala silang kusang loob, sir eh. Isa, madami sa ating na-interview. Pero alam mo, hindi naman din nila masyadong kasalanan. Kasalanan nito mga kampo ni Tamba. At yung mahiling maglagay ng pangalan kung sino-sino pa man. Martin, bilang House Speaker, pangunahan mo na. Magkusang loob ka na. Huwag ka na maglagay ng pangalan. Kahit matapos ang eleksyon, basta may kasong disqualification sa amin, hindi po nawawala yung mga kasong disqualification na yan. At kahit nanalo na, pwede pa rin po namin i-disqualify. Yun ang magandang sinabi niya. Kahit nanalo na, pwede pang i-disqualify. Tatandaan natin, bilog ang mundo, balang araw, uupo rin si BP Sara. Kaya yung nag-aabuso sa pera ng taong bayan at sa kanilang posisyon, balang araw, uupo at uupo ang Duterte. Wala po kayong magagawa dyan kahit NPA at komunista pa kayo. Tatandaan nyo yan. Pwede pa kayong ma-disqualify kahit nanalo kayo sa maling paraan. Antayin natin si BP Sara. Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan, i-like po itong video na ito. At sana, sa mga hindi ko pa subscriber, muli tayo nagpapaalala, subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli News PH. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone.